Sandra, akin na yang anak ko, ito lang naman ang gusto mong makuha, di ba? Sabay taas ni Sanae ng kanyang kwintas na nakasabit sa kamay niya. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Sandra, pagkakita niya sa kwintas. Kapag nakuha niya ito mula sa kamay ni Sanae, kahit na nabigo siyang kidnapin ang mga anak nito, makakabalik pa rin siya ng Eri, at hindi paparusahan ng kinikilala niyang ama na si Alex Montenegro. Kilalanin siyang Eagle Queen, at lahat ng kapangyarihan mayroon si Alex Montenegro ay magkakaroon din siya. Ibigay mo sa akin yan, Sanae, para lang sa akin yan. Ako ang karapat-dapat na maging Eagle Queen. Wika ni Sandra, halata ang pagiging excited sa kanyang mukha. Hindi mo makukuha ang kwintas na ito, hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang anak ko. Sandaling nag-isip si Sandra, matapos marinig ang kondisyon ni Sanae. Ibabalik ko sa iyo ang anak mo pero sa isang kondisyon, paalisan mo ang mga tauhan mo na nakaharang sa daanan ko. Wala ka sa posisyon para makipagpalitan ng kondisyon sa akin, Sandra. Alam ko kung gaano ka-importante sa iyo ang kwintas na ito. Mas lalong hindi uubra sa akin ang kondisyon mo na yan, Sanae. Kung importante sa akin ang kwintas, mas importante sa iyo itong anak mo. Pumili ka, ibibigay ko sa iyo ang anak mo, kapalit ng kalayaan ko at ang kwintas na yan, o hahayaan mong madamay ang anak mo sa pag-alis ko. Makakaalis pa rin ako dito, Sanae, kahit hindi ka pumayag, na ibigay sa akin ang kwintas. Susundan mo pa rin ako, kahit sa ang lupalop ng mundo makuha lang ang anak mo. At hihintayin kita sa mundo ng mga Eri, sa akin pa rin ang bagsak ng kwintas mo na yan, sakaling isama ko itong anak mo. Pag-isipan mo, Sanae. Talagang nilamon na ng kasamaan niyang utak mo, Sandra. Hindi ka pa rin makontento kung ano ang meron ka. Ano bang kasalanan ko sa iyo, at pati pamilya ko kailangan mo pang idamay para lang dyan sa kasakiman mo? Makontento, kasalanan, hindi mo ba talaga alam, Sanae? Nang dahil sa'yo, nasira lahat-lahat sa buhay ko. Paano ako makontento kung si Draco lang ang tanging mayroon ako, ngunit inagaw mo pa? Kaya ko nagawa lahat ng mga maling nagawa ko, dahil yun sa'yo, Sanae. Simula nang inagaw mo si Draco, hindi na rin anak ang turing ni Dad sa akin. Si Draco lang ang susi ng tagumpay ni Dad, ngunit sinira mo lahat ng plano namin. Bakit ba hindi ka na lang nawala? Sandra, alam mong nagmamahalan kami ni Draco noon pa. At kahit anong gawin mong pagsira sa akin, at kahit ilang beses mo man akong pagtangkaan ng masama, hindi pa rin yun hadlang sa pagmamahalan naming dalawa. Isang taon kang nagpanggap na asawa niya, di ba? O ano, masaya ka ba sa piling niya? Minahal ka ba niya? Shut up, tumigil ka, sigaw ni Sandra, dahilan upang tumigil si Sanae sa pagsasalita. Paaanuhin ko talaga itong bungo ng anak mo, kapag hindi ka pa tumigil. Hawak ko ang buhay ng anak mo, kaya magdahan-dahan ka sa mga pananalita mo sa akin, baka makalimutan kung anak mo itong kinakarga ko. Sandra, buntis ka rin, ano na lang ang sasabihin sa'yo ng anak mo, sakaling malaman niya kung gaano kasama ang kanyang ina. Kilalanin ka pa kaya niya? Idadamay mo na rin ba siya sakaling may mangyaring masama sa'yo ngayon, dahil dyan sa katigasan ng ulo mo? Saglit na natigilan si Sandra, muntik na nga niyang makalimutan na nabuntis pala siya ni Mr. Cheng, dahil madalas siyang gamitin ito. Sinabi niya kay Draco na anak niya ito, pero alam niyang hindi ito naniniwala sa kanya. At mas lalo lang nagngingit-ngit ang kalooban niya, nang maalala na nagpanggap lang pala si Draco at Sanae, para linlangan siya. Alam na pala ng dalawa ang tungkol sa pagpapanggap niya. Kung hindi pa sinabi sa kanya ni Alex Montenegro, hindi pa niya malalaman na naisahan na pala siya ng dalawa. Nanlilisik ang kanyang mga mata na muling tiningnan si Sanae. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa pinagbubuntis ko. Ang pakialaman mo, kung anong maaari kong gawin dito sa anak mo. Sabay tutok ulit ng bagay sa sentido ng bata. Okay, pumapayag na ako sa kondisyon mo. Ialis mo muna yang hawak sa ulo ng anak ko, at ibigay mo siya sa akin, kapalit ng kwintas ko. Pagkatapos malaya ka nang makakaalis, halata ang takot sa boses ni Sanae, sa maaring mangyari sa anak niya. Wala na ngayon sa tamang pag-iisip si Sandra, kahit anong pakiusap niya. Siguraduhin mo lang na susunod yang mga tauhan mo sa kondisyon mo, kung ayaw mong magkapira-piraso itong katawan ng ano mo. Ibaba mo na si Aliyah,
Sandra, at makakaasa kang susunod kami sa usapan, may halong pag-alala ang boses ni Sanaya. Ibigay mo sa akin ang kwintas, at makukuha mo ang anak mo. Lumapit ka dito. Agad namang lumapit si Sanaya. Ngayon, utusan mo silang ibaba ang mga armas nila. Agad namang binalingan ni Sanaya si Mike, at naiintindihan naman nito ang ibig niyang sabihin. Men, hold on. Put your thing down. Sigaw ni Mike sa kanyang mga tauhan. Agad naman nilang binaba ang kanilang mga hawak sa sahig at nagtaas ng kamay. Nang makitang binababa na ni Sandra si Aliyah, agad na binigay ni Sanaya ang kwintas, at saka mabilis na niyakap ang kanyang anak. Mabilis namang tumakbo si Sandra sa labas ng gate, at sumakay sa kanyang kotse. Nagkatinginan sina Sanaya at Mike. Sumenyas si Sanaya na habulin si Sandra, at susunod na lang siya. Mabilis na dinampot nilang lahat ang kanilang mga armas sa sahig, at sumakay sa kanilang mga sasakyan. Lahat sila ay may mga walkie-talkie sa kamay, upang maririnig nila ang command ng kanilang boss. Samantalang si Sanaya, patakbo na pumasok sa loob ng mansyon. At hinanap ang secret room na talagang sinadya nila ni Draco. Na ipagawa noong dito pa sila nakatira. Kahit sa sarili nilang mansyon sa kabilang isla. May secret room din silang pinagawa upang maging safe ang mga anak nila. Sakaling darating ang ganitong sitwasyon. Binulong niya kay Alaric kanina na dito magtago kasama ang lahat ng mga kapatid niya. Kung titingnan mo sa labas isa itong malaking salamin, ngunit may pipindutin ka sa gilid, upang maghati ito sa gitna. Ngunit kapag nakalock ito mismo sa loob, hindi mo na ito mapipindot sa labas, sapagkat hindi na ito babukas. Sandali siyang kumatok sa pinto at tinawag ang anak. Mabilis naman itong binuksan ni Alaric. Pumasok siya sa loob at nilock muli ang pinto. Inisa-isa niyang niyakap ang mga quadruplets niya, bago ang dalawang kambal. Alaric anak, makinig ka, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo. Saglit na natigilan si Sanaya nang makita ang video sa cellphone na hawak ni Alaric. Tiningnan niya itong maigi, at nakita niya si Draco na nakipaglaban sa isang abandonadong building. Hindi niya nahulaan kung saang lugar ito ngayon, ngunit malakas ang kutob niya na malayo na ito sa syudad ng New York. Nag-alalang binalingan niya ang anak. Anak, saan mo nakuha ang video sa cellphone mo na yan? Bakit ka may video ng daddy mo? May access po ako sa cellphone ni Daddy Mommy, kaya mabilis kong nahack ang lugar kung saan mayroong TV footage. Kaya lang minsan nawawala-wala ang signal ni Daddy, kaya hindi ko mamonitor ang mga lakad niya. Maluha-luha na kinuha ni Sanaya ang cellphone sa anak, at pinanood ang pakikipaglaban ni Draco. Sa tuwing nakikita niyang nagpaputok ang kalaban sa direksyon ni Draco, pamipikit siya, sa takot na baka natamaan na ito. Sumisigaw pa siya kapag nakikita niya ang kalaban na sa likuran na mismo ni Draco, ngunit alam niyang hindi siya nito maririnig. Para siyang himatayan sa sobrang pag-alala sa asawa habang nanunood. Pakiramdam niya tinutorture siya ng dahan-dahan hanggang sa siya'y malagutan. Muli niyang binalik ang cellphone sa kanyang anak, dahil hindi na niya kayang panuurin ang asawa sa ganoong sitwasyon. Anak, may alam ka na ba tungkol sa ibang identity ng daddy mo? Nag-aalinlangan niyang tanong. Nakita niyang tipid na tumango ang anak. Kailan pa? Tanong ulit niya. Noong pinahanap sa akin ni Tito James ang tungkol sa background ni Alex Montenegro, na curious po ako, kaya naisip kong i-hack lahat ng computer sa loob ng mansion. Nalaman kong mafia king si daddy ng lahat ng mga mafia boss sa buong mundo, at si Alex Montenegro ang matindi niyang kalaban. Nakita ko din ang voice record na isend ni daddy sana kay Lolo, upang malaman niya na ikaw ang totoong Sanaya, at hindi ang kasama namin ngayon. Ibig sabihin, nalaman mo na rin na ang kasama ninyo sa loob ng mansion, ay isang impostor at hindi ako mismo. Yes ma'am, ngunit nagpanggap rin ako na wala akong nalalaman, dahil hinihintay ko ang pagbabalik ninyo. Kaya ang ginagawa ko na lang, tinitipon ko lahat ng mga kapatid ko, sa tuwing nandyan ang halimaw na babae, upang hindi sila masaktan. Natatakot na rin kasi ako na baka anong gagawin niya sa mga kapatid ko, kapag nahalata niyang may alam ako, tungkol sa pagpapanggap niya. Muling niyakap ni Sanaya si Alaric. Naantig ang damdamin niya, dahil sa ginawa ng kanyang anak. Talagang nagmature na ang pag-iisip nito sa murang edad. Kaya na nitong mag-isip kung ano ang tama sa mali.
Maging sa mga mahihirap na desisyon, ay nagawa na rin niyang tumayo sa sariling paa, na hindi umaasa sa kanilang dalawa ni Draco. Anak, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa mga kapatid mo. Lagi mong tatandaan, na mahal kayong lahat ni Daddy at Mommy. Kahit wala kami, alam kong hindi mo pababayaan ang mga kapatid mo. Kailangan muna naming tapusin ng Daddy mo ang aming mga problema, nang sa ganon, wala nang sinumang tao na pwede pang sumira sa ating pamilya. Pangako mo anak, mamahalin at ingatan mo ang mga kapatid mo. Ikaw na muna ang bahala sa kanila, habang hindi pa kami nakakauwi. Para sa inyo itong ginagawa namin, upang lumaki kayo na hindi nabubuhay sa takot. Pangako Mommy, uunahin ko muna ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko, bago ang sarili ko. Hihintayin ko ang pagbabalik ninyo ni Daddy. Ayaw ko sanang umalis kayo Mom, ngunit alam kong para sa amin itong ginagawa ninyo ni Dad. At sobrang proud kami sa katapangan ninyong dalawa. Just promise me one thing Mom, you must bring Dad back safely, naluluhang sagot ni Alaric. Salamat sa pag-intindi anak, promise, sabay kaming uuwi ng Daddy mo na ligtas sa kapahamakan. Basta alagaan mong mabuti ang mga kapatid mo ha. Mabilis na tumungo-tango si Alaric sa kanyang ina, at di nagtagal ay kumalas na rin siya mula sa pagkakayakap nito. Inisa-isang niyakap at hinalikan ni Sanaya ang mga quadruplets, bago silang dalawa ni Adira. Mabigat ang aking mga paa na nilisan ang mansyon. Walang tigil sa pagpatak ng aking mga luha, habang nagmamaneho ng sasakyan. Madam nahuli na namin si Sandra. Anong balak mong gawin ngayon? Narinig niyang sabi ni Mike nang sagutin niya ang tawag nito. Dalhin mo siya sa hideout, ako ang hahatol sa kanya. Matalim ang mga mata ni Sanaya habang nakatitig sa kalsada. Masusunod po, Madam, agad na sagot ni Mike bago pinatay ang tawag. Mabilis na pinalipad ni Sanaya ang kanyang sasakyan, kaya wala pang 20 minutos ay nakarating na kaagad siya sa hideout ng mga Elite Task Force. Malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa loob ng interrogation room, at nadatnan niyang nakaupo si Sandra, habang nakatali ang mga kamay sa likod ng upuan. Walang hiya ka Sanaya, kung sa tingin mo, makakaganti ka na sa akin, nagkakamali ka, dahil hindi titigil si Alex Montenegro, hanggat hindi niya nakikita na unti-unti kayong bumabagsak ni Draco del Fuego, parang baliw na wika nito, habang pinapadyak pa ang kanyang mga paa, waring tuwang-tuwa sa kanyang sinabi. Hindi mangyayari yan Sandra, dahil sa mga oras na ito, alam kong hinahanap na siya ni Draco. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo Sanaya? Kung ako nga na anak niya, ni minsan hindi ko pa nakikita ang totoong pagmumukha niya. Sa edad kong ito, si Draco pa kaya? Sa tingin mo ba ang Alex Montenegro na nakikita ni Draco sa Pilipinas, yun ang tunay niyang mukha? Akala ko nga rin Ngunit hindi pala. Biruin mo peke pala ang mukhang yun. Mahilig kasi sa pamemeki ang amain ko Kita mo itong mukha mo sa akin. Siya din ang may idea nito. Mahihirapan si Draco Sanaya, ngayon palang sinasabi ko na sayo, mahihirapan siya. Biglang napatigil si Sandra mula sa kanyang malutong na halakhak, nang dama po ang malakas na mag-asawang sampal ni Sanaya sa magkabilang pisngi niya. Hindi siya nga si Draco para hindi alam kung ano ang binabalak ng peke mong ama. Baka ikaw Sandra, pwede ko pang tawaging siya nga. Kung totoo ang pinagsasabi mo, ni minsan ba hindi sumagi sa isip mo kung sino ang tunay mong ama? Malay mo, malaki pala ang kinalaman ni Alex Montenegro sa pagkawala ng totoo mong ama, at ginagamit ka lamang niya para sa personal niyang interest. Hindi mo ba naisip yun? Hindi mo ba naisip na baka kinuha niya rin ang mukha ng iyong ama, para linlangan ka? Ikaw din ang nagsabi na mahilig siya sa pamemeki ng mukha. Saglit na nahulog si Sandra, mula sa malalim na pag-iisip. Naalala niya noong maliit pa siya, mahal na mahal siya ng kanyang ama. Lagi siyang dinadala sa mansyon ng mga Del Fuego kaya niya nakilala si Draco, at naging magkalaro sila. Naging matalik na magkaibigan ang daddy niya, at ang ama ni Draco noon, kaya mas napadalas lalo ang pagsasama nila ni Draco, hanggang sa nahulog na ang loob niya sa lalaki. Ngunit nagbago ang lahat ng pakikitungo ng daddy niya sa kanya, nang isang araw may sumando sa kanyang ama na isang lalaki, na kasing tangkad at kasing edad niya rin. Sa naalala niya nagngangalang Marcus ang lalaking yun. Pag-uwi ng kanyang ama, parang hindi na anak ang turing nito sa kanya.
Lagi na siya nitong sinasaktan. Naging mabait lang ito nang magkasundo sila ni Don Philip, na ipakasal silang dalawa ni Draco. Kinalaunan inamin nitong hindi siya tunay na anak, at tatanggapin lamang siyang muli kung matutuloy siyang ikasal kay Draco, ngunit hindi natuloy dahil sa babaeng ito. Muli na naman siyang nag-hysterical, nang makita ang mukha ni Sanae sa harapan niya. Ikaw Sanae ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon, ako sana ang minahal ni Draco, kung hindi ka dumating sa buhay niya. Umiiyak na sigaw ni Sandra. Bakit mo ba laging sinisisi ang pagpapakasal ni Draco sa akin? Nagmamahalan kaming dalawa Sandra. Mahirap bang intindihin yun? Kung talagang mahal mo siya, maging masaya ka na lang para sa kanya. 1 taon ko siyang hinayaan sa piling mo Sandra, kahit pa nagpanggap ka bilang ako, hindi ka pa rin magawang mahalin ni Draco, dahil ako ang hinahanap ng puso niya. Shut up! Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin ngayon Sanaya, ang dami mo pang sinabi, sigaw ni Sandra dahil naririndi na siyang marinig ang mga sinasabi ni Sanaya, na hindi siya kayang mahalin ni Draco. Dalhin mo kami kay Alex Montenegro, biglang sambit ni Sanaya. Saglit na natigilan si Sandra nang marinig ang sinabi ni Sanaya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o hindi, dahil sa request nito sa kanya. Nagpapatawa ka ba Sanaya? Alam ko kung nasaan ang Eri, pero hindi ko alam kung saan sa lugar na yun ang kinaroroonan ni Alex Montenegro. At isa pa, di ba sinabi ko na sayo na hindi ko pa nakikita ang tunay na mukha niya? Tumatanggap lang ako ng utos mula sa kanya, sa pamamagitan ng tawag. Yun lang yun. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon Sandra, papakawalan kita sa oras na ituro mo sa akin ang kinaroroonan niya. Bingi ka ba Sanaya? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko nang ang hindi ko alam di ba? Ilang sandali pa ay biglang tumunog ang cellphone ni Sanaya. Binuksan niya ito at binasa. Mommy, try to persuade her na tawagan ang sinabi niyang Alex Montenegro. I will help you, para matuntan ang kinaroroonan ng Alex na yan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sanaya, matapos basahin ang message ng anak niya. Tumangala siya at nahagip ng kanyang mga mata ang TV camera, sa loob ng interrogation room. Lihim siyang ngumiti sa kanyang anak. Alam niyang nanunood ito ngayon sa kanila, dahil nahack na naman siguro nito ang TV sa interrogation room ng Delta. Hindi niya in-expect na umabot na sa mataas na level ang IQ ng anak niya, at parang nalampasan pa yata si Dwayne sa pagiging expert hacker nito. Kahit nasa bahay lang ito, pero sinusubukan pa rin niyang makatulong sa kanila ni Draco. Muli na naman niyang hinarap si Sandra. Mike, kapkapan mo siya, kunin mo ang kwintas. Mabilis ding sumunod si Mike sa utos ni Sanaya. Di nagtagal nakita na niya ang kwintas na nakatago sa loob ng bra ni Sandra. Walang kiming kinuha ni Mike ang kwintas, kahit pa nanasagi ng daliri nito ang tuktok ng ano niya. Bastos! Agad na sigaw ni Sandra kay Mike. Huwag ka nang umarte na parang malinis, hindi bagay sa'yo. Ganti namang sigaw ni Mike, habang binibigay kay Sanaya ang kwintas. Ngayon Sandra, tawagan mo si Alex Montenegro, siguro naman wala ka ng dahilan pa na hindi sumunod, di ba? Sa bunganga mo mismo nanggaling na sinusunod mo ang utos niya, sa pamamagitan ng pagtawag. Ngayon, gusto kong tawagan mo siya. Ano naman ngayon kung ayaw ko, may magagawa ka. Nagmamatigas nitong sabi. Mayroon naman, teka lang ha, saglit siyang lumingon kay Mike at inutusan ito. Mike, kunin mo nga ang hinanda nating special cleanser kay Sandra. Ano nga yung brand nun? Nang aasar na tanong ni Sanaya. Muriatic Escanol po ma'am, pigil ang ngiti na sagot ni Mike. Ah, oo nga pala. Nako, sinasabi ko na sayo Sandra, sigurado akong napaka-effective nitong hinanda namin para sayo. Tiyak na babalik ang natural na pagmumukha mo, kapag binuhos ko na yun sa mukha mo. Kunin mo nga yun Mike at nang masubukan natin. Bakas agad ang takot at pagkaputla sa mukha ni Sandra, nang marinig ang muriatic Escanol na sinasabi nila. Di nagtagal bumalik si Mike, bitbit ang 1 galon ng muriatic acid. Sanaya anong gagawin mo? Buntis ako, baka nakakalimutan mo. Oh no, don't worry Sandra, hindi pa rin ako nakakalimot na buntis ka. Kaya nga imbes na tapusin kita, muriatic Escanol na lang ang inihanda ko nang sa ganun matanggal na ang pekeng pagmumukha mo na yan. Masyado kasing maganda para sayo.
Nakikita ko tuloy kung bakit baliw na baliw sa akin si Draco. Anak ni Draco itong pinagbubuntis ko, Sanaya, giit pa rin ni Sandra. No, walang anak si Draco sa'yo. Anak mo yan sa ibang lalaki. Sinabi sa akin ni Draco na wala pang nangyayari sa inyo sa loob ng 1 taon. Wala akong ibang paniniwalaan, kundi ang asawa ko lang. Huwag mo nang ibahin ang usapan, Sandra. Tawagan mo na ngayon din si Alex Montenegro. Galit na si Sanaya. Nauubusan na siya ng pasensya sa babaeng ito. Nang makitang wala pa ring balak na sumunod si Sandra sa pinag-uutos niya, binalingan niya si Mike at naiintindihan naman nito ang ibig niyang sabihin. Agad niyang binuhos ang laman ng muriatic acid sa ano ni Sandra. Stop! Stop! Agad namang tinihil ni Mike ang pagbuhos ng muriatic acid sa umuusok na ano ni Sandra. Maya-maya pa'y tumunog muli ang cellphone ni Sanaya. I want more, mommy. Hindi ako satisfied sa pagbuhos ni Tito Mike sa mukha niya. Gusto kong ipainom mo ang muriatic kay Sandra. Biglang nasapo ni Sanaya ang kanyang dibdib, dahil sa message ng kanyang anak. Ang bata pa ni Alaric, ngunit napaka-ruthless na ng attitude niya. Mabilis siyang nagtipa sa keyboard ng kanyang cellphone. Anak, buntis ang tita Sandra mo, at hindi natin pwedeng idamay ang anak niya. Matapos masend ang message, mabilis pa sa kamay ng orasan ang reply nito sa kanya. No mom, hindi ko siya tita. Galit na galit ako sa kanya, dahil sa pagmamalupit niya sa mga kapatid ko, sa pagsunog niya ng mukha mo, sa pagkasira niya ng kasal ninyo ni Daddy, lalo na ang ginawa niya kaninang pagtutok ng ano kay Aliyah. I want her gone, mom, at wala akong pakialam sa pinagbubuntis niya, hindi ko naman yan kapatid. Ang dapat sa mga taong katulad niya, hindi na hinahayaan pang mabuhay. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sanaya. Alam niya ang nararamdaman ng kanyang anak. Masyadong maraming nagawa na kasalanan si Sandra, kaya naiipon ang galit sa puso niya. Ang bata pa niya, ngunit natutunan na niyang maging matigas, at hindi marunong magpatawad sa kapwa niya na nagkasala sa kanya. Hindi na siya nag-reply pa sa anak niya, muli niyang hinarap si Sandra. Sandra, uulitin ko, tawagan mo ngayon si Alex Montenegro, kapag nagmamatigas ka pa. Ibubuhos ko na itong muriatic sa bunganga mo. Oo, tatawagan ko na siya, tarantang sagot ni Sandra, at mabilis na binigkas ang mga numero ni Alex Montenegro, habang dinadial naman ito ni Mike sa cellphone niya. Di nagtagal sinagot na ni Alex Montenegro ang tawag, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Hello, Daddy Alex. Help me, umiiyak na wika ni Sandra. Ina Sandra, ang baplaks mo, bakit mo ako tinawagan? Galit na sigaw ni Alex mula sa kabilang linya. Daddy ang mukha ko, binuhusan ni Sanaya ng ano, help me dad, naghi-hysterical na sagot ni Sandra. Ina mo talaga, huwag mo na akong tawagan, wala kang silbi. Ilang beses na kitang tinulungan, sakit ng ulo lang ang ginaganti mo sa akin. Bahala kang magdusa dyan. Agad na nitong pinatay ang tawag. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Sandra, matapos siyang baliwalain ng kinikilala niyang ama. Isa lang ang pumapasok ngayon sa isip niya, gusto niyang gumanti. Gusto niyang malaman ang katotohanan kung bakit biglang nagbago ang turing nito sa kanya. Baka nga tama si Sanaya na malaki ang kinalaman ni Alex Montenegro sa nakaraan niya. Bakit simula nang sinundo ng Marcos na yun ang kanyang ama, ibang Alex Montenegro na ang umuwi sa bahay nila. Kahit mahapdi ang kanyang mukha, at halos nakapikit na ang kanyang mga mata, dahil sa pagkaano, muli niyang binalingan si Sanaya. I changed my mind. Tutulong ako sa inyo para mahanap si Alex Montenegro.